Pagkatapos sabihan ni Krillin sina Gohan at Bulma na magtago sa kuweba, nakaramdam sila ng napakalaking enerhiya na papalapit, dumaan si Frieza at ang mga kasamahan nito ng napakabilis habang ang tatlo ay maingat na nagtatago sa kuweba. Naisip ni Bulma na baka may ibang pakay ang mga ito dahil hindi sila nito napansin, sina Krillin at Gohan naman ay hindi pa rin makagalaw sa sobrang takot dahil sa laki ng kapangyarihan na kanilang naramdaman mula kay Frieza. Inutusan ni Krillin si Bulma na tingnan ang Dragon Raider at kumpirmahin kung may dalang Dragon Ball ang mga kalaban. Sumunod si Bulma at nalaman na ang mga kalaban ay nakakuha na ng 4 na Dragon Ball. Sumang-ayon sina Gohan at Krillin na ang kapangyarihan ni Frieza ay napakalaki at walang kapantay habang patuloy silang nanginginig. Tinanong ni Bulma kung mas malakas si Frieza kaysa kay Vegeta at sumagot si Krillin na oo. Tinignan muli ni Bulma ang kanyang radar at napansin na ang mga kalaban ay patungo sa isa pang Dragon Ball. Naisip tuloy ni Krillin na baka may radar din ang mga kalaban. Nagpasya sina Krillin at Gohan na sundan ang mga kalaban sa pinuntahan nito, habang si Bulma naman ay pinili na manatili sa kuweba. Bago umalis ay sinabihan ni Krillin si Gohan na itago ang kanyang enerhiya upang hindi sila makita. Pag-alis ng dalawa ay nagpasya si Bulma na tawagan si Master Buten para sabihin ang sitwasyon. Natanggap ni Master Buten ang tawag ni Bulma at nagulat ito nang marinig ang masamang balita. Sa Wukong Hospital, nagrereklamo si Goku sa doktor dahil ayaw pa rin siya nitong payagan na magsanay. Habang patuloy na nagrereklamo si Goku ay dumating si Master Buten. Sinabi nito kay Goku ang natanggap niyang balita mula kay Bulma habang hinahawakan ang puwet ng nurse. Sinabi ni Master Buten na si Vegeta ay nasa Namek din at ganap ng magaling. Binanggit niya rin na may isa pang nilalang na naroon at mas malakas pa ito kaysa kay Vegeta. Nagulat si Goku at hindi makapaniwala. Biglang dumating si Yajirobe na may dalang bagong ani ng mga magic bean ni Koren para kay Goku. Sinabi ng doktor kay Yajirobe na huwag pakainin si Goku pero hindi ito nakinig. Napagaling ng magic bean si Goku at hindi makapaniwala ang doktor. Muling isinuot ni Goku ang kanyang mga damit pang martial arts at idineklara na siya ay pupunta na sa Namek. Nagpasalamat si Goku kay Yajirobe at kinuha ang bag ng mga natitirang magic bean. Tinanong ni Master Buten si Goku kung paano siya pupunta sa Namek. Ipinaliwanag ni Goku na hiniling niya kay Dr. Brief na bumuo ng isang spaceship para sa kanya, gamit ang teknolohiya ng spacecraft na nagdala sa kanya sa Earth noong siya ay sanggol. Pagkatapos magpaliwanag ay nagpaalam na si Goku at lumipad gamit ang kanyang Kinton Cloud patungo sa Capsule Corporation. Nakita ito ni Chi-Chi at sinigawan na wala kang dala na malinis na brief. Sa loob ng silid ng ospital, sinabi ni Yajirobe kay Master Buten na si Goku ay isang baliw dahil palagi itong sabik makipaglaban. Samantala, nakarating na si Goku sa Capsule Corp at tinanggap siya ni Bikini sa labas. Sinamahan ni Bikini si Goku papunta sa spaceship na kasalukuyang tinatrabaho pa ni Dr. Brief. Sinabi ni Dr. Brief na nahirapan siya sa pagbuo ng spaceship dahil kaunti na lang ang napakinabangan niya sa wasak na spacecraft ni Goku. Nagulat si Goku dahil hindi niya alam na sinira ni Piccolo ang kanyang spacecraft para mapigilan si Gohan na naging Great Ape. Ipinaliwanag ni Dr. Brief ang mga kontrol sa loob ng spaceship at kung paano niya inilagay ang lahat ng mga bagay na hinihingi ni Goku, tulad ng makina na may kakayahang doblehin ang gravity ng Earth. Tinanong ni Goku si Dr. Brief kung pwede na niyang gamitin ang spaceship. Sinabi ni Dr. Brief kay Goku na ang spaceship ay pwede nang lumipad. Ganun pa man hindi pa ito natatapos dahil hindi niya pa nailalagay ang panggawa ng cappuccino. Sinabi ni Goku na wala siyang pake sa cappuccino at pinilit si Dr. Brief na ipagamit na sa kanya ang spaceship. Pumayag si Dr. Brief at sinabi sa kanya na kailangan niya lang pindutin ang buton at dadalhin na siya nito sa Namek sa loob ng 6 na araw. Dumating sina Puar at Ulong at habang tinatanong nito si Bikini kung nasaan si Goku ay biglang humangin ng malakas. Pinindot ni Goku ang buton at ang spaceship ay nagsimula ng maglakbay papuntang Namek. Nang tanungin ni Puar at Ulong si Dr. Brief kung nasaan si Goku, sinabi nito na si Goku ay nakaalis na at siguradong nagsisisi dahil wala siyang panggawa ng cappuccino. Samantala, nakarating na sina Krillin at Gohan sa kinaroroonan ng grupo ni Frieza. Doon ay nakita nila sina Frieza at ang malalakas na alagad nito na nakatayo sa tapat ng bahay ng mga Namekian. Hindi nila gustong makita kaya lumipat sila ng pwesto para manood. Mabilis nilang nalaman na si Frieza ang nasa gitna dahil sa kapangyarihan nito na napakalakas. Napansin ni Krillin ang malalaking Dragon Ball na hawak ni Zarbon at Dodoria at sobrang nagulat. Biglang tumingin si Dodoria sa kanilang direksyon pero buti na lang ay agad silang nakapagtago. Isang sundalo ang nagsabi kay Frieza na nakahanap sila ng 5 Namekian sa loob ng isang bahay.
Dahil sa pananakot ng mga sundalo ay napilitan na lumabas ang mga Namekian, sa spaceship ng Capsule Corp, walang magawa si Goku kaya nagpasya na lang siya na magsanay. 10 beses ng gravity ng Earth ang gravity sa planeta ni Kaiosama kaya sinubukan niya ang 20 beses. Nahirapan si Goku at nasabi na sana ay nagsimula muna siya sa 11 beses sa halip na 20. Samantala, kinakawawa ng mga sundalo ni Frieza ang mga Namekian na kanilang pinalabas sa isang bahay. Nagtanong si Gohan kung bakit nakasuot ng armor na tulad sa mga Saiyan ang grupo ni na Frieza. Sumagot si Krillin na baka ang grupo ni Frieza ay isa rin sa mga nilalang na nananakop ng planeta at nagbebenta tulad ni na Vegeta. Maya-maya pa ay ipinakilala na ni Frieza ang kanyang sarili sa mga bihag. Pagkatapos ay tinanong ang lokasyon ng iba pang mga Namekian. Nang tumanggi ang mga Namekian na sumagot, tinakot niya ito ng isang bola ng ki sa kanyang daliri at pinagbantaan na papatayin kung hindi siya sasagutin. Dahil sa takot ay napilitan sumagot ang pinuno ng matatanda na si Mori. Sinabi nito na ang mga matatanda ay nananatili kasama ang mga bata habang ang mga batang lalaki naman ay nagpupunta sa mga bukid upang magtrabaho. Sunod na tinanong ni Frieza ay kung nasaan ang Dragon Ball ng Nayon. Nagpanggap si Mori na hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Frieza. Para muling takutin si Mori ay kinuwento ni Dodoria at Frieza na pinatay nila ang mga kaibigan ng Namekian na huling nagsabi nun sa kanila bilang isang leksyon. Ayon kay Frieza nang dahil doon ay napilitan ang matanda na sabihin sa kanya ang lahat ng tungkol sa mga Dragon Ball, kaso sa huli ay tumanggi pa rin ang matanda na ibigay ang Dragon Ball kaya kinailangan niya itong patayin. Sa di kalayuan, pinakikinggan ni Vegeta sa kanyang scouter ang nangyayari sa Nayon. Balik sa Nayon, sinabi ng matatandang Namekian na walang magbibigay ng Dragon Ball sa isang tulad ni Frieza. Nainis si Frieza kaya inutusan nito si Zarbon na pumatay ng Namekian bilang leksyon. Pagkatapos umatake ay maghiliw na bumalik si Zarbon sa tabi ni Frieza. Nagalit si Gohan pero agad itong pinaalalahanan ni Krillin na itago ang kanyang lakas dahil hindi nila kayang kalabanin sina Frieza. Pinilit ni Mori na manatiling kalmado at tinanong kung bakit nais ni Frieza ang mga Dragon Ball. Sumagot si Frieza na gusto niyang humiling ng walang hanggang buhay, na nagbigay kay Krillin ng ideya na si Vegeta at Frieza ay hindi magkakampi. Tumanggi pa rin si Mori na ibigay ang Dragon Ball ng Nayon, kaya nagpasya na si Frieza na patayin na rin ang mga batang Namekian. Hindi na napigilan ni Gohan ang kanyang galit at nakapagpalabas ng kaunting enerhiya. Naramdaman ito ni Dodoria at sinabi kay Frieza. Gusto sana ni Zarbon na suriin ang itaas ng bangin pero biglang nakakita ang scouter ni Dodoria ng pangalawang hanay ng mga kapangyarihan mula sa kabilang direksyon. Dumating ang 3 batang warrior type na Namekian na nagtatrabaho sa mga bukid. Nagbigay ito ng malaking ginhawa kay Mori. Ganun pa man para kay Frieza ay balewala lang ang pagdating ng mga ito. Paglapag ng 3 ay pinuri ito ni Frieza. Sabay sabi na nakakapanghinayang at hindi nito natulungan ang ibang napatay na nila. Nagalit ng husto ang mga mandirigmang Namekian at sa kabila ng mga babala ni Mori, hinamon nito ang mga sundalo ni Frieza sa isang laban. Sinukat ni Dodoria ang lakas ng 3 Namekian sa kanyang scouter. Nang sabihin ni Dodoria na nasa 1,000 lamang ang lakas ng mga ito ay tumawa ang lahat ng mga sundalo. Dahil dito ay nalaman ni Mori na ang scouter ang ginagamit ng grupo ni Frieza para makahanap ng Namekian. Tahimik niyang sinabi na sisirain niya ang mga ito. Sa kalawakan, gumawa si Goku ng 10,000 sit-ups sa 20 beses na gravity bilang pagsasanay. Nang matapos ay tumingin si Goku sa bintana at sinabi na naghihintay sa kanya si Vegeta kaya kailangan niyang magpalakas. Balik sa Namek, sinabi ni Krillin na nagkakamali ang grupo ni Frieza dahil itinatago lamang ng mga Namekian ang tunay nilang lakas. Kumpiyansang sinugod ng mga sundalo ni Frieza ang 3 Namekian pero nabugbog lang sila ng mga ito. Habang patuloy na pinapatay ng mga Namekian ang mga sundalo, hiniling ni Zarbon kay Dodoria na muling tignan ang lakas ng mga Namekian. Ginawa ito ni Dodoria at nagulat siya nang makita na ang lakas ng mga ito ay tumaas sa 3,000. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa nangyayaring labanan, napansin ni Mori na 3 na lamang ang natitirang scouter at umisip ng paraan kung paano niya ito sisirain. Inutusan ni Frieza si Dodoria na makialam na sa laban at patayin ang 3 Namekian na mandirigma. Ginamit ni Mori ang pagkakataon na ito para pasabugin ang suot ni Dodoria na scouter gamit ang isang ki blast. Pagkatapos ay lumipad si Mori sa himpapawid at winasak ang 2 pang scouter na natitira.
Sa sandaling ito napagtanto ni Zarbon na ang mga scouter ang puntirya ni Mori sa simula pa lang, pinuri ni Krillin ang matandang Namekian sa kanyang katalinuhan, dahil kung walang mga scouter ay mahihirapan na ang grupo ni Frieza na mahanap ang mga natitirang nayon ng Namekian. Nagalit ng husto si Dodoria at sinabi na walang awa niyang papatayin ang mga Namekian sabay sugod kay Mori. Pero biglang inutusan ni Frieza si Dodoria na tumigil, dahil gusto niyang patayin muna nito ang tatlong batang mandirigma. Naiinis man, sumunod si Dodoria kay Frieza at mabilis na pinatay ang dalawa sa tatlong Namekian. Nagawang tamaan ng huling Namekian si Dodoria ng Energy Blast, kaso lang hindi yun naging sapat kaya napatay rin ito ni Dodoria. Sinabi ni Frieza kay Mori na walang saysay na subukang lumaban sa kanila, kaya mas mabuti na sumuko na siya at ibigay na lang ang Dragon Ball. Labag man sa loob, pumayag si Mori na ibigay kay Frieza ang Dragon Ball sa kondisyon na iiwan na sila nito ng payapa. Si Mori ay umalis upang kunin ang Dragon Ball. Nagagalit na naman si Gohan kaya muli itong pinakalma ni Krillin at pinaalalahanan na wala silang magagawa. Sa kalawakan, si Goku ay patuloy lang sa pagsasanay sa ilalim ng matinding gravity sa kanyang spaceship, nang biglang natanggal ang isang barbell sa lagayan at tumama sa kanya. Dahil dito ay nasabi niya na totoo nga ang kasabihan na kapag walang sakit ay walang ginhawa. Samantala, pagbalik ni Mori ay dala na niya ang Dragon Ball ng kanyang nayon at ibinigay ito sa grupo ni Frieza. Gayunpaman, hindi tumupad sa usapan si Frieza dahil sinira daw ni Mori ang kanilang mga scouter kaya kailangan nitong ituro sa kanila kung nasaan ang iba pang mga nayon. Tumanggi si Mori na sumunod at inutusan si Frieza na lumayas. Binigyan ni Dodoria ng malakas na siko si Mori sa muka. Sa kabila nun ay tumanggi pa rin si Mori na traidorin ang kanyang mga kapwa na Namekian. Muling nangako si Frieza na hahayaan na silang mabuhay pero hindi na niya ito pinagkatiwalaan. Nabilib si Frieza kaya umamin na ito na wala talaga siyang balak na buhayin sila Mori. Agad na inutusan ni Mori sina Dende at Cargo na tumakas, kaso hindi pumayag si Dodoria at pinatamaan ng mouth blast si Cargo. Namatay ang batang si Cargo at hindi makapaniwala ang lahat. Muling umatake si Dodoria at si Mori naman ang pinuntirya nito. Napatay ni Dodoria si Mori sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Natakot ng husto si Dende at sinubukan na tumakbo. Kaso mabilis lang siyang naabutan ni Dodoria. Nang sandaling aatakihin na ni Dodoria si Dende ay hindi na napigilan ni Gohan ang kanyang galit at sumigaw ng malakas. Tumalon si Gohan mula sa itaas ng bangin at pinabagsak si Dodoria sa pamamagitan ng pagsipa sa muka. Pagbangon ni Dodoria ay muli siyang pinabagsak ni Krillin gamit ang sipa. Kinuha ni Krillin si Dende at inaya si Gohan na lumipad kasama niya. Agad na inutusan ni Frieza si Dodoria na habulin ang dalawa. Sumunod si Dodoria kay Frieza at mabilis nitong nahabol sina Gohan at Krillin. Sa nayon, sinabi ni Zarbon na nababahala siya sa lakas ni Gohan at Krillin. Pinasabog ni Frieza ang bangin para ipakita kay Zarbon na siya ay mas malakas at hindi dapat mabahala. Samantala, patuloy pa rin na hinahabol ni Dodoria sina Gohan at Krillin. Maya-maya ay nagsimulang magpaputok ng mga ki blast si Dodoria at sinikap itong iwasan ng dalawa. Kaso natamaan ng isang ki blast si Krillin kaya nabitiwan niya si Dende. Sinubukan ni Krillin na iligtas si Dende pero nahawakan siya ni Dodoria. Pumalag si Krillin at nagawang makawala pero malapit nang bumagsak si Dende. Buti na lang ay naroon si Gohan at sinalo ang bata. Muling umatake si Dodoria gamit ang energy cannon pero naiwasan ito ni Gohan. Nagpatuloy ang habulan pero tulad ng una ay mabilis pa rin na nakakahabol si Dodoria. Sa wakas ay nakakuha si Krillin ng ideya kung paano sila makakatakas. Hinarap niya si Dodoria na nasa likod at gumamit ng solar flare. Nabulag si Dodoria at napilitan na huminto. Sinamantala ito ni Krillin para magtago sa isang maliit na kuweba. Nang mabawi na ni Dodoria ang kanyang paningin ay hindi na niya mahanap si Krillin at sobrang nainis. Sa maliit na kuweba, sinabi ni Krillin kay Gohan na natutunan niya ang teknik kay Ten Shinhan. Pagkatapos ay dumaan si Dodoria pero hindi sila nakita. Ayon kay Krillin ay hindi sila nito mahahanap ng walang scouter. Hinalughog ni Dodoria ang lugar sa pagtatangkang hanapin si Krillin. Gayunpaman, nagsisimula na siyang mawala ng pasensya dahil patuloy pa rin sa pagtatago ang tatlo. Sinabi ni Krillin na dapat silang magtago hanggang sa sumuko si Dodoria at umalis. Sa sobrang pagkainis na hindi mahanap ang tatlo, nagdesisyon si Dodoria na pasabugin ang buong lugar. Tumawa si Dodoria dahil akala niya ay napatay na niya ang tatlo. Sinabi niya sa sarili na siguradong matutuwa si Frieza sabay alis. Gayunpaman, ang hindi alam ni Dodoria ay nakaiwas si Krillin at Gohan sa tamang oras at nakaligtas. Tinanong ni Krillin si Dende kung siya ay nakakalipad. Sinabi nito na oo at nagsimulang lumutang.
Inaya ni Gohan at Krillin si Dende na sumama sa kanila at pumayag ito. Sa ibang lugar, si Bulma ay nasa isang bathtub at nakikipagtawagan sa kanyang ama na si Dr. Brief. Sinabi ni Bulma sa kanyang ama ang tungkol sa grupo ni Frieza at ang pagkasira ng kanilang spaceship. Sinabihan ni Dr. Brief si Bulma na huwag mag-alala dahil papunta na si Goku at darating ito sa Namek sa loob lang ng 6 na araw. Sa kalawakan, sobrang nagutom si Goku dahil sa kanyang pagsasanay kaya halos maubos niya ang laman ng ref. Sa sobrang dami ng kanyang kinain ay hindi na kinaya ng kama ang kanyang bigat. Samantala, habang lumilipad pabalik si Dodoria ay bigla itong inatake mula sa likod at bumagsak sa ilalim ng tubig. Nang makaahon sa tubig ay nalaman niya na ang umatake sa kanya ay si Vegeta. Ipinaliwanag ni Vegeta na hinihintay niya talaga na mahiwalay si Dodoria kay Zarbon at Frieza para mabugbog niya ito. Nagalit si Dodoria kay Vegeta at sinabi na tuturuan niya ito ng leksyon. Nang biglang mapansin niya ang scouter na suot nito, sinabi ni Dodoria na papalagpasin niya ang kakupalan ni Vegeta kung ibibigay nito sa kanya ang scouter. Tinanggal ni Vegeta ang kanyang scouter at inihulog ito sa lupa. Natuwa si Dodoria at lumapit para kunin ito. Ganun pa man biglang tinapakan ni Vegeta ang scouter hanggang sa mabasag. Nagalit si Dodoria at sinabi na bobo si Vegeta dahil hindi na nila ngayon mahahanap ang mga Namekian. Mayabang na ipinaliwanag ni Vegeta na hindi na niya kailangan ng scouter dahil may kakayahan na siyang makaramdam ng enerhiya. Kakayahan na natutunan niya sa mga taga-Earth, dahil dito ay naisip ni Dodoria na mga taga-Earth sina Gohan at Krillin at mga kaibigan ito ni Vegeta. Sinabi ni Dodoria na pinatay na niya ang dalawa at kung hindi titigil si Vegeta ay papatayin niya rin ito. Napansin ni Vegeta na natatakot si Dodoria at naisip na nakita nito ang kanyang lakas habang nakikipaglaban kay Kui, kaya naman lalo pang tinakot ni Vegeta si Dodoria. Pilit na itinanggi ni Dodoria na siya ay natatakot at walang habas na umatake. Madaling naiwasan ni Vegeta ang atake ni Dodoria at lumitaw sa likod nito. Hinawakan niya ang dalawang braso ni Dodoria at hinila ng malakas. Sinabi ni Vegeta kay Dodoria na ang mga Saiyan ay lalong lumalakas kapag napunta sa bingit ng kamatayan at naranasan niya ito nang pumunta siya sa Earth. Nagsimulang magmakaawa si Dodoria para sa kanyang buhay at sinabi kay Vegeta na sasabihin niya ang tunay na nangyari sa planeta ng mga Saiyan kung hahayaan siya nitong mabuhay. Pinakawalan ni Vegeta si Dodoria mula sa mahigpit na pagkakahawak at inutusan na agad magsalita. Tumugon si Dodoria at ibinunyag na ang planetang Vegeta ay hindi talaga nawasak ng meteor, kundi ay winasak ni Frieza. Ipinaliwanag niya na ang mga Saiyan ay naging kapaki-pakinabang kay Frieza ng matagal, dahil sila ay nagiging Great Ape na mabisang pangtanggal ng mga naninirahan sa planeta. Gayunpaman, unti-unting lumalakas ang mga Saiyan at nagiging isang banta. Natakot si Frieza sa kapangyarihan ng mga Saiyan kaya napagpasyahan niyang ubusin na ang mga ito. Sa huli ay sinabi ni Dodoria kay Vegeta na huwag dapat sumama ang kanyang loob dahil binuhay siya ni Frieza at ginawang alagad. Nagalit si Vegeta sa nalaman tungkol sa pagkawasak ng kanyang planeta. Pero sinabi niya na maghihiganti siya dahil sa ginawa siyang alipin ni Frieza at hindi dahil sa naging kapalaran ng kanyang planeta, ama o ng kanyang lahi. Pinatay ni Vegeta si Dodoria sa pamamagitan ng isang malakas na daloy ng enerhiya. Sa kalawakan, muling itinaas ni Goku ang gravity sa 20 beses at muling nagsanay. Hindi makapaniwala si Vegeta na madali niya lang natalo si Dodoria at nasabi na hindi niya inaasahan na ganun na pala siya kalakas. Naalala niya ang sinabi ni Dodoria tungkol sa dalawang taga-Earth na nasa planeta rin at naramdaman ang dalawang mahinang enerhiya. Nagdesisyon siyang puntahan ito para kumpirmahin. Sa di kalayuan, nakaramdam ng malakas na enerhiya ang grupo ni Krillin at nagtago sa tabi ng mga bato. Nagulat sina Gohan at Krillin nang makita na ang pinagmumulan ng malakas na enerhiya ay walang iba kundi si Vegeta. Natatakot si Krillin na baka natutunan na rin ni Vegeta na makaramdam ng enerhiya, dahil kahit pa itago nila ni Gohan ang kanilang lakas ay mararamdaman pa rin nito si Dende. Nang makita na papalapit sa kanila si Vegeta, nagdesisyon si Krillin na yayain si Gohan na magpakita kay Vegeta para hindi madamay si Dende. Ganun pa man sa sandaling tatakbo na sila para magpakita, biglang may lumabas na balyena at kinuha ang atensyon ni Vegeta. Dahil dito ay inakala ni Vegeta na ang nararamdaman niyang enerhiya ay mula sa balyena, nagdesisyon siyang umalis na lang para ituloy ang paghahanap sa natitirang mga Dragon Ball. Natuwa sina Gohan at Krillin sa pag-alis ni Vegeta, at nagdesisyon na muling ipagpatuloy ang pagpunta sa kuweba kung saan nagtatago si Bulma. Pagdating sa kuweba ay kaagad nilang hinanap si Bulma. Pinagalitan sila ni Bulma dahil masyado silang natagalan sa pagbalik. Napansin ni Bulma si Dende at tinanong kung ano ang nangyari. Nang hilingin ni Krillin na pumasok muna sa loob ng bahay,
Naalala ni Bulma ang sinabi sa kanya ni Dr. Brief na darating si Goku at sinabi niya ito sa dalawa. Natuwa ng husto si Gohan at Krillin dahil sa wakas ay may pag-asa na silang makuha ang mga Dragon Balls sa mga kalaban. Sa kalawakan, habang nagsasanay si Goku ay bumangga ang sinasakyan niyang spaceship sa isang asteroid. Tumawag si Dr. Brief at sinabi sa kanya na nasira ang pintuan ng kanyang spaceship. Tinuruan din siya nito kung paano aayusin ang pinsala. Nagsuot si Goku ng spacesuit at lumabas pero muntik na siyang mahulog sa kalawakan. Buti na lang ay nakatali ang kanyang katawan sa spaceship kaya nagawa niyang makabalik. Pagkatapos makabalik ay inayos na niya ang spaceship gamit ang pandikit na inihanda ng doktor. Pagkatapos nun ay sinabi ni Dr. Brief kay Goku na natuklasan niya na ang spaceship ay nalihis ng direksyon at malapit ng bumangga sa malaking araw. Babalik na sana si Goku ng spaceship para ayusin ang bagong problema pero nadikit ang kanyang paa sa pandikit na kanyang inilagay. Dahil wala nang pagpipilian ay pinatamaan na lang niya ng Kamehameha Wave ang araw para mailayo ang kanyang sarili dito. Masyadong malakas ang gravity ng araw at muli siya nitong hinila pabalik. Ganun pa man ay tumanggi siyang sumuko at ginamit na ang pinakamalakas niyang Kamehameha Wave. Nagtagumpay si Goku at tuluyan na siyang nakalayo sa araw. Samantala, nakaramdam si Vegeta ng enerhiya ng mga Namekian at sobrang natuwa. Nakadiskubre siya ng isang nayon ng mga Namekian na hindi pa napupuntahan ni Frieza. Lumapag siya sa gitna ng nayon at tinanong ang mga residente kung nasaan ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay idineklara na kukunin niya ang kanilang Dragon Ball. Tumanggi ang pinuno ng nayon na si Suno kaya napagpasyahan niya na patayin ito. Ganun pa man pinrotektahan ito ng kanyang kasama sa nayon na siyang sumalo sa atake. Sa kalawakan, nagawa ng makaalis ni Goku mula sa pagkakadikit sa labas ng spaceship.